Today is our first full day here in Bangkok, Thailand, and what a better way to start it by visiting the Grand Palace. So ayan guys, nakikita niyo sa likod namin ang isa sa many buildings and spires dito sa Grand Palace. It's one of the most recognizable landmarks dito sa Bangkok, Thailand. In fact, sinabi nga nila na kung bibisita ka lang naman din ng Bangkok, huwag mo nang palalampasin to kasi kulang talaga guys. Pagkapasok pa lang namin, alam namin na buti na lang pinuntahan namin. Tip lang din, ipupunta kayo dito if you can go early morning. Kasi ngayon mga past lunchtime na pumunta kami, marami ng tao and medyo mainit. Second tip is your clothing. Dapat hindi sleeveless, naka-t-shirt kayo, and hindi kita ang inyong legs. Third tip is to bring your sunglasses and your umbrellas. Kasi guys, sobrang init. Taga-Pilipinas kami pero di ang init. And fourth is, huwag kayong bibili ng ticket sa labas, kundi sa loob lang. Magkano yung binili natin? 500 baht per person. And also, pwede kayo bumalik kasi nakalagay dun sa aming ticket, you can visit 3 days consecutively. So, pwede kayong bumalik. So, sulit din. Andito rin yung Emerald Buddha, isa sa mga pinaka-significant na spiritual sites nila. So, very sacred yon. In fact, yun yung reason, I think yun yung main reason bakit kailangan mag-dress appropriately, no? Kasi it's a sacred shrine, it's a sacred site din, hindi lang siya tourist spot. So, with that, explore muna namin yung Grand Palace and let's see kung ano makikita natin dito. So, nakalakad na kami ng onte. By onte, I mean 30 minutes and that's just one building, around one building lang. Pero parang busog na yung ano natin, yung mata namin. Parang ano siya, parang hand-built. Tsaka kung ano-anong mga mahihiwagang bato ang ginamit dito. Kumikinang. Oo, may crystals, may jade, may gold, may rubies. Maganda rin to sa gabi kaso 5 p.m. kasi sila nagsasara. So, it's currently 2:30. So we have a few hours pa to roam around and pupuntahan namin ngayon next yung Emerald Buddha. Sa gilid kami ng Temple of the Emerald Buddha at maraming tour guide dito. Alright guys, nandito kami sa Temple of the Emerald Buddha and isa sa mga requirements is that you take off your shoes. Okay. Mag-medyas talaga kayo guys. Yeah. Kasi magyayapak kayo. Ang laki. Yep. So di naman kami magpe-pray dito or anything. We just want to see kung ano yung nasa loob, no? We want to appreciate yung nasa loob, whatever we find there, no? Which I think will be a feast for the eyes naman talaga. So, ayun, we've taken off our shoes. We're ready to go inside. Tara. Alright, so kakatapos lang namin sa Temple of the Emerald Buddha. So, okay, first impressions, napakaki niya, okay? For a temple, it's really huge. And yet, pagkapasok mo, it's just a, kahit pa paano, medyo small room. Pero inside kasi, hindi pwede ang cameras by the way, guys. So nung pinapasok kami, pina-off sa amin yung mga cameras namin, no phones. Tsaka may signage naman actually. Enough na namin since we saw na may signage na bawal kang picture or video. As a respect na rin. I think every temple naman or church or kung ano man, di ba, ino-off naman na yung camera for giving respect dun sa mga nagdadasal. And before you enter, you can actually get incense. So, yun kasi yung way nila of praying and then offering prayers. Meron din namang sa labas. So, either you get sa labas, then pumasok ka sa temple, or sa labas ka na lang mag-offer. So, nakapaligid naman dito marami. So, ngayon, mga past 3 p.m. na, naka 2 hours na kami dito. Malawak siya actually. A good 2 hours is okay. Pero yun nga, these are just a few parts ng nitong Grand Palace Complex. No? Nakita namin sa map. There's a map na dadaanan namin kanina. Malaki pa to. May mga hindi pa kami na-explore. So, yun ang i-explore namin right now. Okay na yung 2 hours para ma-explore itong Emerald Buddha. And then, itong yun nga yung
yung mga ibang spires and buildings dito. Busog na yung mata niya dito, guys, promise. Look at that. Oh, hello. So hi guys, kala namin kaya yung 1.5 to 2 hours pero hindi pala kasi sobrang lawak niya. So tapos na kami sa Emerald Buddha. So, ito yung Grand Palace, no? When you say kasi Grand Palace, parang complex of buildings, which Yeah. includes the Temple of the Emerald Buddha. When you say yung Grand Palace as in yung talagang Grand Palace, well, you're looking at it. So, yan, no? So, dito daw tumira ang mga kings of Siam and now kings of Thailand. According sa research ko, hindi na siya yung official residence ng King of Thailand. In other words, pag pumasok ka dyan, di mo Wala. makikita yung king, no? Yeah. Instead, this is a place used para sa mga guests ng king and guests ng state. So dito sila pinapapunta sa mga royal ceremonies and whatnot. So yun ang pinaka-purpose niya ngayon. And as you can see, medyo iba lang yung kanyang architectural design. May pagka-European, British. Kasi narinig namin doon kanina sa nagtutour. May nagtutour doon. Ano sila, parang solo tour. Ang sabi niya is, pinagawa ito, pero dapat iba naman sa mga nakapaligid dito. Yeah. Which is, sa taas, yun yung Thailand iconic architecture design. But sa baba, as you can see, may pagka-European design yung building. And lawn, lawak. Oh, malawak. Kaya nga ngayon, it's primarily used as a tourist destination. So madaming turista dito ngayon. Nung naubos na yung mga tao dun sa nakapaligid sa Emerald Buddha, dito na sila nagsipuntahan. So ang dami na nila. No? So, I think if you have time, 3 hours talaga spend time na dito para rin sulit yung 500 baht. Oo, 500 baht yun, guys. And for now, we're going to roam around, explore this area of the Grand Palace. So, ayun, guys. And after this, sobrang init kasi and 3 hours kami nag-roam around. Maghahanap talaga kami ng Thai milk tea. Marami dito. So, we'll explore more. Tara! So, magpo-4 o'clock na. Halos 3 hours and a half kami here. Sulit naman, actually. Magdala lang kayo ng tubig or Yes. snacks. Kasi kami, sana may visit pa kami sa museum. Yung Museum of Sirikit. Kaso, gutom na kami. Oh, Pagod na. wala pa kaming tubig, guys. So, yun. Siguro best tip namin, bring water para stay hydrated. Sunglasses din. Sunglasses, lalo na Payong. minsan mainit. Payong, of course. So, ayun na ito, pa-exit na kami and we're off to find yung nearest and best Thai milk na tea. Thai milk tea kasi wow na kami. So sana may mahanap kami. Wish us luck. So ako bumili ako ng milk tea sa'yo. Golden coffee signature ata nila sa pagising. Ito natikman ko na actually, ang sarap na yun. For 70 baht. I've had nakadalawang kape na ako dito sa Thailand. Ang napapansin ko sa kanila, flavored yung coffee nila pero ramdam mo yung kape. Meron kasi mga nabili na kape, sorry to say, pero yung iba local, no? Na ang nalalasahan ko yung milk, ang nalalasahan ko yung flavor or whatever. Dito lasa yun, pero umaangat pa rin yung kape. And yun yung hinahanap ko. Ito. Naku, gising siya hanggang 12 midnight. Sure. Sige mamaya para may energy.
after namin sa Grand Palace, pumunta naman kami sa another tourist hotspot dito sa Bangkok, sa Khao San Road. 10% really? Ano yan? Ano gusto mo? A half hour or 1 hour? Thai massage. Yes. Grabe guys, mapapaulit kami ng Thai massage dahil sa experience na to for 300 plus baht. Converted to peso, parang 600 plus yung 1 hour na massage, pero grabe, ang sarap. Ako, experience ko is yung point nila, yung pag-massage nila, masarap kasi alam nila kung saan nagpo-point no? Kung saan yung, tsaka yung kanilang oil, hindi malagkit. Yeah. Para siyang cream, buttery feels. Ikaw? Ito masasabi ko, best foot massage na na-experience ko, no doubt. Feeling ko nadagdagan ako ng height. Pumasok ako sa spa na 5'8 ako. Feeling ko ngayon 6 footer na ako. Grabe, search na pag ganito, oh. Pero sulit guys, sulit. Kung yun ang mga tipo niya na massage, tapos Yeah. hindi naman kayo masyadong sa pressure points, highly recommended to. Lalo na yung foot massage. Feeling Yeah. ko, yun nga, sabi ni Sel, papaulit kami ng foot massage bago kami umuwi ng Pilipinas. Another one ulit kami na Thai massage. So ngayon, mailaw na here sa Khao San Road. So maghahanap na lang kami ng mga kainan. Meron din dito mga bilihan ng damit, but that's another itinerary kasi pupunta kami sa Prato na market. So right now, maghahanap muna kami, mailaw na here. Unti-unti na nabubuhay ang Khao San Road. Ito daw sobrang buhay sa gabi. It is, anong oras na, honey? Parang 6:20 pa lang. Yeah, it's 6 something here. Pero dumadami ng mga tao. So later, I'm expecting or we're expecting a lot of action here. Let's check out kung ano mangyayari dito later. What's that? Pad Thai. Ganito eh. Wow, honey, look. See, pwede din. Ito. Yeah. Then look at this. Ang sexy naman ito. Pero ang ganda ng tela, oh. Interesting wash space. Yeah, it is. So dito sa medyo kabilang dulo, medyo nababawasan na ng restaurants. Although feeling ko mamaya pupuno rin to eh. Pero right now, most of the action is nandun sa bandang gitna. Itong Khao San Road. Dito may mga, okay, we got Pangatlo na to. lead spot number 3. So kung mahilig kayo sa, mga jutes. Legal kasi dito, Oh, guys. very legal. Yeah, just little spicy please. Little, little. Super little. Fried chicken. Fried chicken, okay. One please, One. and then I have rice or spicy. No, spicy. Okay, spicy. Hinahanap na kami spot na kakainan. And nakikita ko to all throughout Khao San Road. Yung fried chicken nila parang, damn. Filet fried Oh, filet fried chicken. So, tingnan nga natin. Bagong init, pwede nyo pa init. Dito lang to sa gilid-gilid. Ha? Try na to. Sa Gedli. So, Masarap. Tsaka yung breading nila, yeah. It's May good, no? something- Crunchy. hindi lang crunchy, may lasa eh. I like it. Kasi mas malaki siya sa kamay. Fried chicken fillet. Parang gano'n. Pero hindi dry. Hindi. In fairness, no? Juicy siya.
Kasi yung iba, sa ano lang eh, sa breading lang. Ang sarap! Wow. Sabi ko, Hindi. little spice. Parang kaya. Yeah. Oh, thank you. Thank you. Ito, sabi nga ni Sel, masarap siya. Specify nyo lang na huwag masyado spicy. Hi! Yeah, spring roll. Okay, thank you. Mostly ang laman lang niya, noodles. Konti lang yung vegetable. Wow! Bakit? Mainit? Konti lang yung vegetable, guys. Pero okay na. For the price. Then itong fried rice nila, ano lang siya, sakto lang siya kasi wala naman siya masyadong meat. So, yung lasa niya talaga is fried rice lang. Kaya papartner niyo siya na ulam, which Yeah. is chicken or this Alright, so tapos na kaming kumain at busog na busog kami. So now, since andito pa naman tayo sa Kausan Road, maaga pa, it's still 8. And by Kausan Road standards, nagwa-warm up pa siya. So pupunta kami ngayon, maghahanap kami ng drinking spot, have a couple of beers siguro or whatnot. sa may live band. O, sa may live band. So, wow. Maganda yung may live band eh. Kaya happy. Alright, so andito kami sa Buddy Beer ngayon. We ordered beer. Nag-order siya ng mocktail. Ayan, so rinig nyo, may live music sa likod, no? Anyway, so we'll enjoy our night muna bago umuwi. And hopefully, nagustuhan nyo yung video namin. If you did, don't forget to like and subscribe. So with that, I'm Joel. And sa And we'll see you on the next vlog. Bye!